ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagpaplano sa lahat ng aspeto ng buhay natin ay kailangan upang maiwasan ang hindi inaasahang komplikasyon. Hindi ito masama lalo na kung may balak tayong bumuo ng sarili nating pamilya. Ikaw kabarangay, ano ang mga plano mo sa buhay? Dear Papa Dudut, ang pagbuo ng pamilya ay isang desisyon ng dalawang individual na may kakayahang magtaguyod nito. Hindi lang sa isip at salita kundi mas lalong sa gawa. Dahil kapag nagkaroon na kayo ng mga anak, responsibilidad ninyong mag-asawa ang mga batang dinala ninyo sa mundong ito. Bawat batang sinilang at isisilang pa lamang ay may karapatang magkaroon ng maayos na buhay. Yung malayo sa gutom at mga sakit. At dapat nag-aaral din sila imbes na maagang nagtatrabaho. Kaya nga ang pagpapamilya ay pinag-iisipan at pinaplano. May kasabihan na the more the merrier, o sa Tagalog ay mas marami, mas masaya. Yun yata ang isinabuhay ng mga magulang ko kaya dumami kaming magkakapatid. 100 kami, Papa Dudut, pero bago ko ikwento ang aming istorya, ay magpapakilala muna ako sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Madel. 27 years old at kasalukuyang nasa Italy bilang domestic helper. Nandito na ako simula noong 24 years old ako. Malaki kasi ang pangangailangan namin sa pera kaya noong nagkaroon ako ng oportunidad na mag-abroad ay hindi ko na pinalagpas pa. Dati sa YouTube ko lamang inaabangan ang mga kwento na ine-ere ninyo. Kaya laking tuwa ko noong sinimulan nyo nang mag-Facebook Live Lunes hanggang Biyernes. Tubong Tondo, Manila kami at mahirap lang ang buhay namin noong araw. Pasalamat na lamang ako dahil kahit papaano ay nagbunga ang pagsasakripisyo ko rito sa ibang bansa. Hindi pa kami mayaman, pero hindi naman kami nagugutom. Pero aminado ako na ang dami kong tampo sa pamilya ko, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Dahil ako ang kailangang bumuhay sa kanila kasi wala silang kakayahan na buhayin kaming magkakapatid. Hindi naman sa pagiging walang utang na loob na anak pero kung nag-family planning sana sila noong araw, ay hindi nila kami hinayaang umabot ng 100. Lahat sana kami ay nakakapag-aral at mas maayos ang kinabukasan. Sisimulan ko po ang kwento noong 11 pa lamang kaming magkakapatid, Papa Dudut. Nak! May kanin pa ba sa kaldero? Po? Kung may kanin pa ba, kahit bahaw lang, nagugutom kasi ako eh. Simot na po kaldero nung tanghalian. Kulang pa nga kasi bitin daw kanin sabi nung iba kong kapatid. Kahit totoong walang natira? Nasaan ba yung kaldero? Patingin nga ako. Hinugasan ko na nga po yung kaldero eh. Wala na po kahit tutong. Walang yan namang buhay to, oo. Ang sisiba naman ninyo. Nay naman, bakit kayo ganyan magsalita? Eh kakakain lang natin tapos nagugutom na naman kayo. Ano bang pakialam mo? Makokontrol ko ba tong gutom ko? Hindi po. Sorry po. May magagawa ba yung sorry mo? May ibsan ba niyan yung gutom ko? Magsasaing na lang po ko para makakain kayo. Wag na! Ayoko na kumain ng kanin. Sabi niyo po nagugutom kayo. Ano ba talaga? Oo nga, pero ayoko na nga ng kanin. Hamburger na ang gusto ko ngayon.
Hamburger? Saan naman po tayo kukuha nun? Wala ka bang barya dyan? Po? Wala po, Nay. Kahit 25 lang, bili mo ako dyan sa kanto. Bigla kasi ako naglaway sa hamburger ngayon eh. Abanuhan mo na muna. Wala nga po kong pera, Nay. Kahit kailan naman talaga, napakawalang kwenta mo. Alam mo ba kung gaano kahirap magbuntis tapos hindi mo nakakain yung mga gusto mong kainin? Ha? Buntis po kayo? Oh, bakit nagulat ka? Kasi ngayon ko lang po nalaman na buntis kayo, Nay. Hindi ko lang yata nabanggit sa'yo pero oo, buntis ako. Kaya sana maawa ka sa akin, anak. Hirap na akong pigilan yung gutom ko. Ang hirap-hirap na nga po ng buhay natin tapos nakuha niyo pang mag-anak uli ni tatay. Anong sabi mo? Bakit ganyan ka magsalita sa nanay mo, Madel? Alam ko naman pong nanay ko kayo, pero bakit ganyan kayo? Anong bakit ganyan kayo pinagsasasabi mo? Kasalanan bang mabuntis ulit ako? Sisihin mo yung tatay mong mahilig. Alam na po ni tatay na buntis kayo? Oo, sinabi ko na sa kanya nung nakaraan. Akala ko nasabi ko na sa'yo, hindi pa pala. Ano pong sinabi ni tatay? Di wala. Sabi niya tanggapin na lang daw kasi biyaya naman daw tong bata. Pangsang dosena raw, swerteng numero. Ngayon pa lang naaawa na ako sa magiging kapatid ko. Bakit ba ganyan ka, Kanega? Di ka ba masaya na may bago kayong kapatid? Aba, sa edad kong ito na 46, may asim pa ang nanay mo. Ewan ko sa inyo ni tatay, Nay. Para kayong hindi na nadala sa buhay natin. Talagang nakuha niyo pang magbuntis wala na nga kayong halos maipakain sa aming magkakapatid. Anong sinabi mo? Naturingan ka nag-aaral pero bastos yung bibig mo. Sinasabi ko lang po yung totoo kasi hindi na kayo natuto. Alam mo kung susumbatan mo lang ako, mabuti pa lumayas ka na sa harapan ko. Ako na lang ang maghahanap ng pambili ko ng hamburger. Napakadamot mo. Ay, pintik na buhay to, oo. Gusto ko lang naman kumain ng hamburger eh. Pangatlo ko sa magkakapatid at 20 anyos lamang ako ng mga panahon na ipagbuntis ni Nanay Merly ang pangsang dosena kong kapatid. Kinasal ang mga magulang ko sa Huwes taong 1994. Buko juice vendor ang tatay Pedring namin at kasambahay naman si Nanay noong nagkakilala sila. Noong nagsama na sila sa isang bubong pagkatapos ng kasal ay umalis si Nanay sa pinagtatrabahuhan niya dahil naging masela ng pagbubuntis niya sa kuya namin. Ligtas namang naipanganak ni Nanay ang aming panganay. Pero 4 na buwan pa lamang ang nakakalipas ay nabuntis na naman siya sa ate ko. Simula noon ay halos taon-taon na siyang nagbubuntis at nanganganak. At umabot na nga kami sa 7 noong 8 taong gulang pa lamang ako. Natigil lamang ang pagbubuntis ni Nanay noong bumalik siya sa pangangatulong taong 2003. At pinaalaga kami sa lola namin na kapitbahay lang din namin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Mabilis talagang mabuntis si Nanay at kahit na sinusubukan na nilang umattend ni tatay ng family planning program ng barangay, ay hindi pa rin noon napigilan ng pagdadalang tao niya. Aminado naman sila na mainit talaga sila sa kama at yon ang dahilan. Kaya dumami kaming magkakapatid. 5 taon ding nangatulong si Nanay bago siya nag-resign nang pinagbuntis niya ang pang-8 naming kapatid. Simula noon ay nag-umpisa na namang madagdagan ng mga kapatid ko hanggang sa umabot na kami ng 11. At noon ngang 20 anyos na ako may pahabol pa na pang 100 anak ang mga magulang namin. Sobrang sakit sa kalooban kasi parang baliwala lang sa kanila na mahirap lamang kami tapos ay nakuha pa talaga nilang magdagdag ng mga anak. Alam ko naman po, Papa Dudut, na biyaya ang mga baby at mahal na mahal ko ang mga kapatid ko. Pero nakakapagod mag-alaga ng bata habang nag-aaral, Papa Dudut. Labis na paghihirap ang naranasan namin ng dahil doon. Mamaya ulam naman natin adobong manok. Purgang-purga na ako sa adobong sitaw at adobong kangkong eh. Ay, alam mo namang wala tayong perang pambili ng manok, di ba?
Binabudget ni nanay yung perang binibigay ni tatay galing sa pagtitinda niya ng buko. Narinig ko kanina na baka kulangin daw yun sa bigas pa lang. Ano ba yan? Lagi na lang kukulangin. Kailan ba magiging kasya na pambili ng manok yung kita ni tatay? Oh, bakit ganyan ang tono mo? Alam mo namang mahirap lang tayo tapos naghahanap ka pa ng wala sa atin. Gusto ko lang naman kumain ng manok eh. Huwag mo na ako pagalitan. Hindi ako magagalit sa'yo kung maayos lang sana pananalita mo. Sa lagay parang di ka marunong umintindi ah. Sinabi ko na nga nakukulangin yung budget natin para makabili ng manok kaya kainin mo na lang kung ano yung ihahain ni nanay mamaya. Kung hainan ka niya ng bubog, kakainin mo? Kasi sabi mo kainin kahit anong ihain ni nanay eh. Para ka namang siraulo, Junior. Ikaw yung parang siraulo. Parang okay lang sa'yo na kumain ng adobong kangkong at adobong sitaw habang buhay. Bago ka magreklamo tungkol sa ulam natin, bakit di ka nalang magpasalamat na meron tayong inuulam? Alam mo naman na mahirap lang tayo, hindi ka pa makaintindi dyan. Saka sandali, maalala ko lang ah. Ano na naman yan? Akala mo ba di ko alam na puro ka lang lakwatsa sa eskwelahan? Ni hindi ka nga pumapasok ng klase mo kasi nandun ka sa bilyaran, tumatambay at nagyoyosi. Ha? Sino naman may sabi sa inyan? Hindi na yun importante, pero kala mo ba hindi ko yun malalaman? Huwag mong subukang i-deny. Di ikaw na magaling. Aray ko naman ate. Kapal ng mukha mo, ikaw pa mayabang ah. Bakit ka ba nangahampas? Nagtatanong ka pa talaga? Pasalamat ka di ako pumapatol sa babae. Abay, subukan mo lang kasi may kalalagyan ka talaga sa akin. Huwag ka na kasing magalit. Sinong di magagalit? Sige nga. Pinag-aaral ka tapos nagbubulakbol ka lang pala. Pinangyoyosi mo lang yung baon mo tapos ikaw pa may ganang magreklamo na laging adobong kangkong at sitaw yung ulam natin. Nakakatamad namang mag-aral te. Ikaw lang naman yung pilit ng pilit sa akin na mag-college pa ako ayoko nga. Sobrang hirap ng kurso ko. Di ako makasunod sa mga lesson namin. Di ba sabi mo gusto mo naman yung kurso mo? Noon yun, pero ngayon ayoko na. Kaya mas gusto mo na lang mag-cutting class at tumambay sa bilyaran habang ginagastos sa sigarilyo yung baon mo. Baon ko naman yun ah. Akin na yun. Kaya wala ka na dapat pakialam kung ibili ko man yun ng Yossi. Ba't sumusobra ka na talaga sa mga katwiran mong baluktot ha? Sige te, pag tinamaan ako ng hampas mo, gaganti na talaga ako. Kapal ng mukha mo mga twiran ng ganyan na sinasayang mo lang sa bisyo mo yung perang binibigay sa atin na kuya at ate. Kaya ka nga pinapag-aral para magkaroon ka ng maayos na kinabukasan eh. Wala ka bang plano sa buhay mo, ha? Meron. Pero di na nga kasama dun yung makapagtapos ako ng pag-aaral. Ewan ko sa'yo. Kanina ko pa sinasabi sa'yo huwag ka na kasing magalit. Hayaan mo na lang ako te. Hahanap na lang ako ng trabaho para pag kumita ako ng pera, ako nabibili ng manok na iaadobo natin. Sana nga makahanap ka ng trabaho kasi dito sa bahay natin, hindi ka na mautusan tapos malalaman ko pa na di ka rin nag-aaral. Sakit mo naman magsalita. Makaalis na nga lang sa pesting bahay na to. Doon na lang ako makikikain sa bahay ng tropa ko. Nabanggit niya sa akin kanina na lechong baboy daw yung ulam nila. Ha! Hindi ka na talaga nahiya! Hindi lahat ng mga kapatid ko ay nag-aaral. Iilan lamang kami dahil nga hirap sina nanay at tatay na ibigay ang pangangailangan namin, lalo na sa pangbaon sa pang-araw-araw. May sarili ng pamilya ang kuya at ate namin pero mabuti na lamang dahil nagbibigay pa rin sila ng allowance sa akin para pambaon namin ng mga kapatid ko. Kami ni Junior ang inaasahan nila na makapagtatapos ng kolehiyo, lalo pa na nasa elementary at high school pa lamang ang iba naming nakababatang kapatid. Kaya nga ganoon na lamang ang inis ko kay Junior noong malaman kong imbes na pag-aaral ang atupagin niya, ay nakuha pa niya talagang magbulakbol papadudot. Noong sinabi ko yon sa nanay namin, pinagtawanan lamang niya ang inis ko sa ginawa ni Junior. Ang masakit doon ay sinabihan niya pa ako ng OA at kung ayaw naman daw talagang mag-aral ng kapatid ko ay mabuti pang magbanat na lamang ito ng buto. Ang totoo ay hindi yon ang unang beses na sinabi sa amin ni nanay na magtrabaho na lamang kami imbes na tapusin namin ang pag-aaral. Masyado raw kasi kaming ambisyoso dahil ang gusto kong makapagtapos kami ng kolehiyo ni Junior. Sapat na raw kasi na nakababasa kami at nakasusulat at nakapagbibilang. Pero pinilit ko pa rin mag-aral hanggang sa makakuha ako ng scholarship. Pero palagi akong sinusumbatan ng nanay ko na wala naman daw akong mararating.
Wala rin namang sinasabi si tatay kapag nagsasalita ng mga masasakit sa amin si Nanay Papa Dudut. Kaya naman mas lalo lang nadagdagan ang sama ng loob ko sa mga magulang namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng lahat ay hindi ako yung klase ng tao na mapagtanim ng galit lalo na sa mga magulang namin. Iniisip ko pa rin na buti nga na hindi sila katulad ng iba na pinapalaglag o pinapaampon ng mga anak nila kasi hindi na nila kayang buhayin pa. Kahit na madalas ay salat kami sa pagkain at material na bagay, masaya ako na kumpleto kami. Gabi-gabi bago ako matulog ay lagi akong nagdarasal na sana ay magbago ang kapalaran ng buhay namin. Kasi kahit na hindi ako ang nanay ng mga kapatid ko ay nagwo-worry pa rin ako para sa kinabukasan nila pagdating ng panahon. Sila ang inspirasyon ko kaya desidido akong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko rin gawin nila akong huwaran bilang ate nila na may pagpapahalaga sa edukasyon. Naniniwala kasi ako na kahit saan na makarating ako basta may pinag-aralan ako ay hindi ako malalamangan ng kahit na sino, Papa Dudut. Kaya lang ay hindi naman yata patas na ako na nga ang gumagapang sa pag-aaral ko ay hindi pa nakakatulong yung pamilyang inuuwian ko. Alam ko naman na walang perpektong pamilya pero maiiwasan sana ang away at gulo sa isang tahanan kung may pagkakaunawaan para sa isa't isa ang bawat miyembro nito. Kaso sa pamilya ko, sina nanay at tatay pa ang pasimuno ng gulo. Isang gabi ay umuwi ako sa amin galing sa school tapos ay naabutan ko yung maliliit kong kapatid na nag-iiyakan sa labas ng bahay. Habang papalapit ako sa amin ay unti-unti kong narinig ang malakas at galit na boses ng mga magulang namin. Sugapat makasarili, Pedring! Ako pa talaga yung sugapat makasarili, birthday ko naman. Masama na bang ilibre ko ang sarili ko? Hindi, pero sana inisip mo muna kami ng mga anak mo. Lagi ko kayo iniisip. Ako, iniisip nyo rin ba? Di wala nga bumati sa akin. Matatapos na lang birthday ko, wala pang nakaalala. Bakit ba masyado ka madrama? Hindi naman magbabago ang estado ng buhay natin kahit nabatiin ka namin ngayong birthday mo. Mahirap pa rin tayo. At lalo lang tayo naghihirap dahil sa ugali mong yan! Ano ugali? Sabihin mo! Bitiwan mo nga ako, Ano ugali, Merly? Bitiwan niyo po si nanay! Oh, andyan na pala ang paborito kong anak. Lasing po ba kayo? Hindi naman. Nakainom lang. Happy-happy kami ng mga tropa ko kasi birthday ko. Yang magaling mong tatay, nakuha pa talagang gastusin sa alak yung kakarampot niyang kita sa pagtitinda ng buko. Kaya wala tayo ngayong masaing at maiulam. Tingnan mo, kanina pa umiiyak dun sa labas sa mga kapatid mo dahil sa gutom. Umiiyak po sila kasi natatakot sila sa boses niyo ni tatay, Nay. Sinasabi mo bang kasalanan pa namin? Hindi po ba? Kayo tong kanina pa sigaw ng sigaw ni tatay. Natatakot po tuloy yung mga kapatid ko. Ito yatang anak mo may amats eh. Tay, kayo po yung may amats, hindi ako. Naiintindihan ko naman po na gusto niyo mag-celebrate ng birthday niyo, pero sana nagtira kayo ng pambili ng bigas at ulam. Kung may inabot lang kayo kay nanay, hindi sana niya kayo inaaway. Kahit na may abot ako dyan sa nanay mo, aawayin niya pa rin ako. Paano kita hindi aawayin? Binibilang mo yung mga binibigay mo. Alam mo ba kung magkano? Ha? Para sabihin ko sa'yo, kulang na kulang yon kaya palagi na lang tayong kinakapos. Ang sabihin mo, hindi ka lang marunong mag-budget. Marunong ako. Ikaw ang maliit yung kinikita. Tay, Nay, tumigil na nga po kayo. Huwag na kayong magsisihan. Kanino ba dapat isisi yung kahirapan nating ito kung hindi dyan sa tatay mo? Huwag ka nga magmalinis. May kasalanan ka rin kasi asawa kita. Ginamit mo pa talaga pagiging mag-asawa natin para idamay ako sa pagkukulang mo bilang padre de pamilya? Siyempre, alam nga yung kapitbahay natin ni damay ko. Sabi ko na nga ba, may relasyon kayo ng kapitbahay natin eh! Si Raulo,
Sinabing tumigil na nga po kayo eh! Yan kasi tatay mo! Nay, pwede ba? Kung hindi mabuting sasabihin nyo, huwag nyo nalang sabihin. Hindi kasi nakakatulong, lalo lang kayo nag-aaway ni tatay eh. Saka ang lakas din po ng loob nyo magsisihan eh, pareho naman kayong may kasalanan kung bakit tayo mahirap at lalong naghihirap. Ano sinabi mo, Madel? Eh kung hindi sana kami maraming magkakapatid, di sana mas nabigyan nyo kami ng maayos at magandang kinabukasan. Pero di nyo na po naisip yung magiging kinabukasan namin kasi anak lang kayo ng anak. O tapos, buntis na naman si nanay. Madadagdagan na naman kami, tay. Nay, pwede ba wag nyo na nga pong awayin si tatay lalo na buntis kayo. Mamaya mapano pa kayo tapos mapapagastos na naman tayo ay wala na nga tayong kapera-pera. Kung gusto nyo po na wag na tayong lalong maghirap, wag nyo na kaming dagdagan. Isipin nyo naman po kami kahit minsan lang kasi nakakapagod na po kayo maging magulang. Naiintindihan ko si tatay sa sentimiento niya. Pero mali naman na inuubos niya ang perang pangkain namin sa alak at bisyo niya, Papa Dudut. Kaya tuloy hindi mapigilang magalit at magwala ni nanay. Pero kung tutuusin ay kasalanan naman nila kung bakit kami naghihikahos. Kasi nga hindi sila nagseseryoso sa buhay at pagpa-family planning. Kaya eto, kaming mga anak nila ang apektado sa problema nila. Kahit mahal ko naman si nanay at tatay ay may punto pa rin na nahihirapan akong intindihin sila lalo na ang mga magulang namin. May mga pagkakataon kasi na kung makapag-demand sila sa amin ng mga anak nila ng maayos at maginhawang buhay ay wagas. Ano bang magagawa ng mga maliliit kong kapatid? Ano bang magagawa ko? Hindi lang kami isang beses nakaranas na magutom dahil laging kulang ang kinikita ni tatay sa pagtitinda ng buko juice. Tapos hindi pa sila marunong mag-budget ni nanay ng pera kaya lalo kaming naghihirap. Kung tutuusin ay may ilan sa mga kapatid kong lalaki ang nagbabanat na rin ng buto sa pamamagitan ng pangangalakal at pagbebenta ng mga scrap sa junk shop para may pandagdag kaming pambili ng pagkain. Tumutulong din ang kuya at ate namin pero limitado lamang yon dahil may mga sarili na silang pamilya na binubuhay. Tapos may isang beses pa na nagkaroon kami ng malalang away ni nanay dahil hindi na sa kanya ibinibigay ni na kuya at ate ang allowance namin kaya galit na galit siya, Papa Dudut. Opo, Nay. May natira pa pong kaldereta dyan. Nasa may loob ng kaldero kasama yung bahaw na kanin. Wow! Kaldereta! Ayos ah! Sino bumili? Bigay po ni ate. May sobra raw po kasi sa ulam na niluto nila. Ah, nagkita na pala kayo ng ate mo. Opo, Nay. Ito po yung sobrang pera sa allowance na binigay nila kuya. Akin na dali. Ito lang? Opo, Nay. 1,000 lang to ah. Magkano bang binigay nila? 2,500 po. Akin na muna yung 1,000. Po? Akin na muna kako yung 1,000. Bakit ba ang bingi-bingi mo? Hindi po ako bingi. Narinig ko po kayo, Nay. Pero bakit niyo po hinihingi yung pera para yun sa allowance namin sa school ng mga kapatid ko? Alam ko. Ibabalik ko rin. Hihiramin ko lang naman. Yung huling beses na hiniram niyo po yung 500 sa allowance namin hindi niyo na binalik. Nagalit pa kayo nung siningil ko kayo. Bakit mo ba kasi ako sinisingil? Nanay mo ako. Baka naman nakakalimutan mo sinong nagluwal at nagpalaki sa'yo. Ayan na naman po kayo sa panunumbat nyo kaya ayoko na kayong pahiramin eh. Saka allowance po namin yun. Pinagkakasya na nga lang po namin pero madalas short pa lalo na kapag may project kami ni Junior sa school. Napakaswapang mo naman, Madel. Hindi po ako madamot, Nay. Kayo nga yung hindi nagbibigay ng baon sa amin kasi lagi niyong sinasabi na kulang pera natin kaya mas mabuti pang tumigil na lang kami sa pag-aaral. Alam mo, matagal na sanang plano yan. Ikaw lang naman tong kating-kati na makapagtapos ng college eh. Ewan ko ba naman sa'yo? Alam mo namang mas mahirap pa tayo sa daga. Pero pinipilit mo pa rin yung gusto mo na makapagtapos. Ang labnaw din naman ng utak mo eh, ano?
Ang taas ng ambisyon mo. Hindi ka na lang makontento na nakakabasa ka at nakakapagsulat. Mataas po talaga pangarap ko. Pero di naman yun para sa sarili ko lang. Kasi kasama po kayo doon ni tatay at ang mga kapatid ko, Nay. Basta! Isara mo na yung bunganga mo. Ibigay mo na lang sa akin yung 1,000. Ayoko po. Kaya nga sa akin binibigay ni ate yung pera kasi ginagastos nyo lang kung saan-saan. Anong sinabi mo? Totoo naman po eh. Hindi kayo marunong mag-budget ng pera. Kung saan-saan nyo ginagastos kaya lagi kayo nag-aaway ni tatay. Abnormal ka ba? Ang liit lang itong bahay pero hindi mo talaga nakikita na kulang yung perang inaabot ng tatay mo? At saka, ang kapal naman ang mukha mong sabihan ako na hindi ako marunong mag-budget. Bastos ka talaga wala ka talaga modo. May modo po ako, Nay. Nire-respeto ko kayo ni tatay pero minsan nakakapagod kayo. Ako yung pagod na sa pamilyang ito. Sige, kung ayaw mong ibigay yung 1,000, abay di wag mong ibigay. Sayong-sayo na. Isigang mo para ulamin ninyo ng mga kapatid mo. Ayoko na rin kumain. Magpapakagutom na lang ako hanggang mamatay ako. Nay! Bakit niyo po tinapon yung pagkain? Ayoko naman talaga ng kaldereta ng ate mo. Mukhang matabang, tsaka mukhang mabaho yung karne. Wala na nga po tayong pagkain tapos sinayang niyo pa. Kainin mo kung nanghihinayang ka. Mga buwisit kayo sa buhay ko. Natuloy ng pamilya, pero nuknukan ng kunat. Tubuan sana kayo ng mga pigsa sa muka. Masakit para sa akin na marinig yung mga sinabi ng sarili kong ina. Lalo na yung gustuhin niya na tubuan kami ng mga pigsa sa mukha ng mga kapatid ko. Aminado naman ako na anak lamang ako at sila pa rin ni tatay ang mga magulang namin. Pero kailangan kong magdesisyon at makialam tungkol sa allowance na ibinibigay sa amin ng mga nakakatanda naming kapatid dahil nga hindi naman kami inaabutan ni nanay. Sa oras kasi na mahawakan na ni nanay ang perang bigay ni kuya ay hindi ko na mararamdaman yon. Mawawalan kami ng pangbaon ng mga kapatid ko. Parang naging ibang tao si nanay noong araw na yon at nakalimutan niyang anak niya ako, Papa Dudut. Hindi lang doon natapos ang isyo namin sa pera dahil kapag inaabutan si nanay ng pambudget ni tatay, nagtataka ako kasi madali lang yung nauubos. Hindi naman sa sinisilip ko kung paano niya gastusin ang mga pera ng tatay namin pero kinukutuban ako na hindi maganda na baka kung ano na ang pinagkakagastusan ni nanay. At hindi nga ako nagkamali dahil isang beses nagkaroon na naman sila ng malalang pagtatalo ni tatay tungkol sa pera. Dahil nabuking ng maraming pinagkakautangan si nanay sa lending company, Paluwagan at Bombay dahil na rin sa kakasugal niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay dumarami ang tampo ko sa mga magulang ko, lalo na sa nanay namin, Papa Dudut. Para sa akin ay hindi na nga niya nagagampanan ng maayos ang pagiging ilaw ng tahanan ay nakuha pa niyang dagdagan ang sangkatutak na problema namin. Umiyak pa nga si tatay noong kwentahin nilang lahat ang mga utang ni nanay. Umabot din kasi ng 30 milyon at para sa amin ay napakalaki noon, lalo na't wala namang permanente at maayos na kabuhayan ng pamilya namin. Gulat na gulat kami at hindi makapaniwala na pinatalo lamang ni nanay sa sugal ang lahat ng perang yon. Bagaman kita ko naman sa mata niya ang labis na pagsisisi ay wala na ring magagawa ang pag-iyak niya, Papa Dudut. Kaya naman doon ako nag-decide na maghanap ng trabaho habang nag-aaral. At kahit na alam ko na may hirapan akong pagsabayin ang dalawang yon, lalo na sa demanding ang kurso ko ay tinatagang ko na lamang ang loob ko at ginawang motibasyon ang kahirapan ng pamilya namin para magpatuloy. Maswerte naman kasi ako na nakapasok ako sa isang fast food chain bilang service crew at nung kumikita na ako ng pera, ay ginamit ko yon para may pambili kami ng pagkain. Kami naman ni tatay ang magkatulong sa pagbabayad ng utang ni nanay kahit paunti-unti. Lalo na may iba sa mga naniningil sa kanya ang galit na at gusto na siyang ipabarangay.
Awang-awa ako sa nanay namin pero kasalanan naman niya kung bakit kami lalong naghihirap. Pero hindi ko akalain na may mas isasadsad pa pala ang kondisyon ng pamumuhay namin noon. Ate Madel, halika muna. Dito tayo kina nanay at tatay. May sasabihin sana ako pero i-promise nyo muna na hindi kayo magagalit. Depende kung ano yung sasabihin mo. Ano ba kasi yon? Teka lang bumubuelo pa ako Madaling-madali ka naman. Tumigil ka nga sa kakaganyan mo, Madel. Lalo tuloy natatakot yung kapatid mo eh. Hoy, Junior, magpakalalaki ka nga. Ano ba yung sasabihin mo? Ay, magkakaanak na po ako, Nay. Nabuntis ko yung girlfriend ko. Ano? Hoy Junior, umayos ka. Baka naman niloloko mo lang kami. Tay, di ko po kayo niloloko. Magkakaanak na po talaga ako. Binalita sa akin ng girlfriend ko kaninang umaga, nabuntis siya. Anak naman ng Teteng, Junior. Ang hirap na ng buhay tapos nambuntis ka pa. Ano na lang ipapakain mo sa mag-ina mo? Wala kang ang trabaho. Di magtatrabaho ako. Paano yung pag-aaral mo? Sige nga. Titigil na ako sa pag-aaral. Ikaw lang naman kasi yung pilit ng pilit sa akin na magtapos ako Ano naman trabaho papasukin mo wala ka namang alam. Grabe naman kayo magsalita, Tay. Parang ang banu-banu ko naman. Kinausap na po ako ng kuya ng girlfriend ko. Sabi niya ipapasok niya daw ako dun sa construction na pinapasukan niya. Tapos may girlfriend ka pala na hindi man lang namin alam. Sigurado ka bang kaya mo yung pagkoconstruction? Opo, Tay. Kakayanin ko po para sa mag-ina ko. Aba, dapat lang. Kasi kahit mahirap at mabigat yung trabaho doon, hindi pwede napagod ka lang aayawan mo na. Kailangan kayanin mo. Panindigan mo yan. Naiintindihan mo? Opo, Tay. Pambihira. Ganun na lang po ba yon, Tay? Ano ba pinagsasabi mo, Madel? Parang wala lang sa inyo ni nanay na nakabuntis si Junior at titigil na sa pag-aaral Kasi kung umasta kayo parang ayos lang sa inyo yung ginawa niya. Ano bang gusto mong gawin namin? Nandyan na yan. Magkakaanak na yung kapatid mo. Gusto mo bang hindi niya panagutan yung bata? Ganun ba? Hindi naman po sa ganun, pero… Pero ano? Alam mo, Nak, magkaiba kayo ng kapalaran ng kapatid mo. Baka sa pagkakaroon talaga siya ng pamilya ng maaga. Tapos ikaw, sa pagtatapos ng pag-aaral. Hayaan mo na lang. Kaya iniisip ni Junior na ayos lang ginawa niya kasi kinukonsinti niyo Anong malay natin ginawa niya yan kasi gusto niya talagang tumigil sa pag-aaral at magpamilya na lang. Ano naman kung ganun nga, ate? Karapatan ko naman yun. Ayoko na mag-aaral. Bakit kasi kailangan ko pa magtapos? Magtatrabaho lang din naman ako. Tapos di ko pa mapapakinabangan yung sweldo ko kasi kailangan kong tumulong na buhayin tong pamilya natin. Nakakasawa na yung ganito, yung laging kulang yung pagkain natin kasi nga ang dami nating naghahati. Madalas nga wala pa tayong makain kasi mahirap lang tayo. Ayokong dumating yung araw na ang tanda ko na pero tumutulong pa rin ako sa pamilya natin tulad ni na ate at kuya. Kung ganyan ka mag-isip, mabuti pa lumayas ka na rito. Talaga? Lalayas ako, Nay. Dahil nakakasawa na kayo ni tatay. Lalo na yan si ate. Sawang-sawa na ako sa kanya. Bahala kayo. Sama-sama kayo mabulok dito. Bastos! Wala ka modo! Manang-mana sa'yo yung mga anak mo, Pedring! Ako na naman ang pinagdiskitahan mo. Kasalanan niyo po talaga to ni nanay, Tay. Halos pagsakloban ako ng langit at lupa nang malaman naming nakabuntis si Junior at tuluyan na siyang hihinto sa pag-aaral niya, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay trinaydor niya ako ng sarili kong kapatid. Kasi hindi na niya naisip ang pamilya namin noong nagdesisyon siyang huwag na lamang tapusin ang pag-aaral niya. Tingin ko ay sinadya niya talagang buntisin ang girlfriend niya. Pero aminado ako na may laman lahat ng mga sinabi at sinumbat niya sa mga magulang namin lalo na tungkol sa plano ng mga ito na ipakargo sa amin ang aming pamilya kapag nakagraduate na kami at nagkaroon ng maayos na trabaho. Pati sa akin ay galit din si Junior dahil pinipilit ko raw siya na mag-aral kahit na ayaw naman niya talaga. Akala ko kasi ay gusto niya. Akala ko ay pangarap niyang makapagtapos. Kaya lagi kong sinasabi sa kanya na ayusin niya ang pag-aaral niya. Pero mukhang nagkamali ako. Sa kabilang banda ay hindi naman yon masama pero hindi ko pa rin maiwasang malungkot at magkaroon ng hinanakit sa kanya.
Lalo pa't pakiramdam ko ay iniwan niya ako sa ere. Bale lumalabas, ako na lamang ang mag-isang magtataguyod sa pamilya namin kasi ako yung desididong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gabi-gabi akong umiiyak at paulit-ulit na nagtatanong sa Diyos kung bakit kailangan ko pang isilang sa ganong klase ng pamilya. Sana sa ibang pamilya na lamang o kaya sana hindi na lamang ako pinanganak. Pero alam ko na sa huli walang magagawa ang pagmumukmuk ko ng matagal. Kaya nga kahit mabigat sa dibdib ay bumangon pa rin ako sa higaan para magtrabaho at pumasok sa eskwelahan. Pero papadudot may isang beses na sa sobrang bigat na talaga sa dibdib ko ay umiyak na ako sa mga magulang ko. Ano ba yan? Adobong kangkong na naman ang ulam? Kapon ganito na rin ulam natin ah. Eh yan lang ang kinaya nung perang ibinigay mo eh. Kaya bakit ka nagrereklamo? Umay na kasi ako. Eh di laki-lakihan mo yung binibigay mo para naman may paghain kita ng fried chicken. Yun palang hana pero yung perang inuuwi kakarampot. Huwag mo na akong pagalitan ha. Pagod ako sa trabaho, Merly. Ikaw nagsimula eh. Akala mo sa akin papatalo ako sa'yo? Hoy, baka nakakalimutan mong kailangan ko na ulit magpa-check up. Baka hindi na tumitibok ang puso nitong anak mo sa sinapupunan ko. Hindi pa nga sapat yung ipon ko. Pwede bang sa susunod na buwan na lang? Ano? Yan din ang sinabi mo nung nakaraang buwan na. Pumila ka na lang doon sa center. Baka may libreng check-up. Hirap sa'yo, arte-arte mo. Gusto mo pa talaga doon sa mahal. Abay malamang. Ang tagal kaya ng pila sa center tapos minsan wala pang doktor. Nakakapagod magpabalik-balik. Masakit na tong likod ko at balakang ko. Palibasa kasi hindi ka yung nagbubuntis eh. Ay nako, manahimik ka na nga lang dyan. Gusto kong kumain ng tahimik. Kung gusto mo pala ng tahimik, abay di doon ka sa sementeryo. Hayop naman yung bunganga mo, Merly. Hindi mo ba matikom yan? Musta lang kita eh. Ang tigas sa mukha mong babae ka ha? Sasampalin na talaga kita. Ano, sige, subukan mo para makita mo ang hinahanap mo. Sumusobra ka na talagang babae ka. Sinabing tumigil na po kayo eh. Wala na ba talaga kayong gagawin kundi laging mag-away? Kasi kung oo, mahiya naman po kayo. Maliit na bagay lagi nyo nalang pinalalaki. Daig nyo pa yung mga bata. Mabuti sana kung hindi namin naririnig mga pinagsasasabi nyo sa isa't isa pero abot hanggang kapitbahay yung mga boses nyo. Tapos kayo pa yung galit pag sinaway kayo. Sobra na po kayo. Oh, ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Pagod na po kasi ako. Pagod na ako sa pamilya natin. Lalo na sa inyo ni tatay. Taig niyo pa yung mga kapatid ko pag nag-away kayo eh. Palagi kayo nagsusumbatan at nagsisisihan kung bakit tayo mahirap. Eh kasalanan niyo naman kasi anak kayo ng anak. Tay, pag nag-uusap tayo, lagi niyong sinasabi sa akin na mag-aral ako ng mabuti kasi ako na lang yung pag-asa niyo ni nanay. Gusto niyo bigyan ko ng maayos na kinabukasan mga kapatid ko para hindi matulad sa inyo pero sana alam niyo rin kung gaano kahirap yan para sa akin. Ang taas ng expectation niyo sa akin ni nanay kasi alam niya na mahal ko yung pamilya natin. Pero pagod na po ako. Tapos lagi pa kayong ganyan ni nanay. Yung nag-aaway, yung nagsisigawan, yung nagsasabi ng di maganda sa isa't isa na para bang di kayo mag-asawa at naririnig pa ng mga kapatid ko. Ay, pasensya ka na anak. Sa totoo lang, hindi ko alam yung sasabihin ko. Kasi totoo naman lahat ng mga sinabi mo. Kasalanan namin ng nanay mo kung bakit ganito yung buhay natin. At mali na iaatang namin lahat sa'yo. Merly, mag-sorry ka sa anak natin. Ha? Sorry na. Huwag ka na umiyak. Anak, galit ka ba sa amin ng tatay mo? Hindi po ako galit sa inyo. Hindi ko lang po mapigilang umiyak, Nay. Uy, siya sige, kaya nga tumahan ka na.
Pasensya ka na talaga sa amin, ha? Kasi masyado lang kaming nadala ng mga damdamin namin. Hindi namin kayo naisip. Alam mo, tama ka naman sa mga sinabi mo eh. Ayaw lang namin tanggapin ng tatay mo na kami yung responsable kung bakit sangdosena kayong magkakapatid at kung bakit hirap na hirap tayo sa buhay. Tapos kami pa yung may ganang magreklamo at isinisisi sa inyo yung kahirapan natin. Naiintindihan namin kung napapagod ka na sa pamilya natin, Madel. Kami kasi talaga ng nanay mo yung dapat magtaguyod sa mga kapatid mo at hindi ikaw. Hindi kayo ni Junior. Kaya nga siguro yun umalis na sa atin at hindi na tinapos ang pag-aaral niya. Napagod na rin katulad mo. Tay, iba naman po ko kay Junior. Naging emosyonal lang po ko pero hindi ko naman po tatalikuran yung pamilya natin. Hindi ko po kakayaning iwanan kayo pati na yung mga kapatid ko. Kaya nga kahit mahirap pagsabayan yung pag-aaral at pagtatrabaho ginagawa ko. Pasasaan din naman at makakatapos ako. Tulad ng pangarap ko sa sarili ko ay nakapagtapos ako ng pag-aaral, Papa Dudut. Pero saglit lang akong nagtrabaho dito sa Pilipinas dahil noong nagkaroon ako ng oportunidad na makapag-abroad ay hindi ko na po yun pinakawalan pa. At kahit na malayong malayo sa kursong tinapos ko yung trabaho ko sa kasalukuyan, ay hindi ko po ito ikinakahiya dahil kumikita po ako dito ng disente na siyang malaking tulong sa pamilya ko sa Pilipinas. Ako na po ang nagpapaaral sa mga nakababata kong kapatid, Papa Dudut. At kahit malayo ako, lagi ko sa kanilang sinasabi na pahalagahan nila ang edukasyon. Dahil ito lamang ang kayamanan na maipapamana namin sa kanila. Nagtitinda pa rin ng buko juice si tatay pero nakatricycle na siya. Isa po yun sa request niya na sa awa naman ng Diyos ay naipundar ko mula sa pagtatrabaho ko dito. Meron na rin kaming maliit na tindahan na siya namang pinagkakabalahan ni nanay. Masayang masaya ako kasi kahit na hindi pa kami mayaman ay hindi na po kami nagugutom katulad noong araw. At kahit papaano ay naibibigay ko na rin ang pangangailangan ng mga kapatid ko. Nakakapagod at nakakalungkot ang mapalayo sa mga mahal mo sa buhay pero wala akong hindi kayang gawin. Alang-alang sa kanila, sila po ang inspirasyon ko kaya ako nagpapatuloy at lumalaban sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa Barangay LS. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Madel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.